Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayong Ace of Wands, King of Cups, at Seven of Swords. Ika-clarify ko naman isa-isa. Okay? So, hindi pa natin masasabi kung negative ba talaga tong card na to or hindi. Depende sa mga lalabas na card mamaya, sa clarifier cards, para masabi natin kung negative nga ba talaga to or hindi. So, dito muna tayo sa Ace of Wands. Ang bida pala natin ay lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. Okay? Kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Kasi kung hindi man to para sa inyo, tong reading, di baka para dun sa kakilala nyo or idol. Depende sa lalabas na scenario para magkaroon kayo ng idea kung para sa inyo nga ba yung reading o hindi. Anyways, ito yung description. Lalaki, di ba? Na tao or babae kung extrovert. Hindi siya kasal. Wala ring anak. Whether nagli-live-in or hindi, pwede. Pero hindi to pwede dun sa may anak or kasal. Okay? Magkarelasyon lang ang pwede. Ngayon, Ace of Wands, ano yun? Ace ulit. The Star. Well, ang dating sa akin may isa sa magkarelasyon ay maaring bumili ng surprise gift. Hindi ko masabi kung babae o lalaki or babaeng energy or lalaking energy. Kasi walang lumabas na court card eh. Hindi ko masabi kung sino dito sa tatlo. Pero again, doon sa magkarelasyon, siyempre dalawa sila. Alin man sa dalawang yan, yung may bibilin na surprise gift, ganun eh. Kumbaga, ito talaga yung wish nung isa sa kanila na para bang bibilhin nung isa para sumaya yung partner. So, ano ba? Bukod dun sa naisip ko, sabihin natin na stagnant yung sitwasyon for some reason or naging boring. May progress dito. May progress na. Or pagbabago in a good way. Ano pa ba? Double ace kasi to eh. Double ace plus star.
siguro may opportunity. Regardless kung single or in a relationship yung nanonood. May new opportunity, new beginning, new potential na maaaring mangyari. Na para bang ito yung gusto talagang mangyari o minamanifest ng Sagittarius sa period na to na maaaring yun na nga yung mangyari. Kaya nga naisip ko yung gift. Or baka ano to, new inspiration. Kung single. Anyways, hindi ko pa masabi kung magdurugtong sila. So, kung alin man yung umulit sa scenario na sinabi ko, edi yun yung continuation. Kaya lang kasi may King of Cups dito. Ito nga yung may jowa, 'di ba? Or partner. So, relationship reading to. Ito yung energy ng lalaki or babae kung extrovert. Ano pang gagawin niya? Anong gagawin niya? Okay? Ito yung energy niya. Sa period na to, so ano to, King of Cups, King of Cups can clarify ng Page of Pentacles at 5 of Cups. So ito nga yung energy ng lalaki, di ba? Lalaking tao or babae kung extrovert. Ang dating may gagawin siya ditong something 5 of Cups. Siguro pasasayahin niya yung partner niya. Kasi malungkot dito. So, for some reason, baka makita niya na disappointed or sad yung partner niya. So, ang gagawin nitong lalaki na tao or babae. Kung extrovert, pasasayahin niya. Kasi may ano dito parang initiation ng action na productive. So may gagawin siyang something para mapasaya, in short. So let's say i-date niya yung partner niya or may gagawin siyang something para sumayan pa ba? Baka yun na nga yung gift na sinasabi ko dito. Regaluhan niya o bibilan niya ng something, food para sumaya. Ano kasi ito, pagiging madiskarte. May diskarte siyang gagawin para sumaya yung partner. So, depende kung ano ba yung magiging problem ng partner niya. Pero kung sabihin natin nag-away sila or nawalan ng tiwala yung partner dito sa lalaking tao or babae kung extrovert, edi gagawa ng way yung lalaki na tao or babaeng extrovert para ma-win back niya yung trust na nawala dun sa partner niya. Willing siyang makipag-reconcile. In short,
um, wala lang maisip eh. Ang hirap ng combination. Anyways, dito tayo sa susunod. 7 of Swords. Ito na. Ano to? 7 of Swords. Oh. So again, hindi pa natin masabi kung negative nga ba itong card na to or hindi. Di depende sa labas na card. Pero usually, di ba, negative card siya. Pero again, depende sa reader kung paano niya gagawin positive, negative yan. Pero sa akin, sa style ko, depende nga sa mga kasama niyang card para masabi ko kung negative nga bang tunay yung 7 of Swords. Oh, double 7. Edi ang mangyayari nito eh 7 4 plus 4 of Pentacles plus 7. Hindi na ako mag-i-stick dun sa pinaka-meaning nito, kundi dun sa double 4 or maraming 4. Maraming 4. Maraming 7. So, ang dating sa akin sa period na to, may mensahe na matatanggap ang Sagittarius. At ang mensahe Four of Pentacles. Magpakaseryoso siya. Or, depende kasi kung nagiging immature siya, yung Sagittarius. Sagittarius pa naman to eh. Di ba pag Sagittarius happy-go-lucky. So, kung yun nga, ganun nga yung Sagittarius, di siya nagsiseryoso, ang mensahe na makukuha niya sa period na to ay kailangan niya maging seryoso. Magpakaseryoso for some reason. Or mag-effort. Lalo na kung nagiging malungkot nga yung partner. Kasi may 5 of Cups tayo. So, kung yung lalaki or babaeng extrovert ay nawawalan ng time sa partner niya, yun yung mensahe na makukuha niya sa period na to, na kailangan niya magbigay ng time sa partner, quality time, kailangan niya maging appreciative, at pasayahin yung partner. Ngayon, kung ito yung partner, sabihin natin yung nanonood hindi siya yung lalaki or babaeng extrovert, siya mismo yung partner yung nanonood, di yun yung action na gagawin ng Sagittarius kasi may cross-watcher yun yung gagawing action ng Sagittarius sa cross-watcher. Kasi pwedeng vice versa yung reading. Four of Pentacles. Parang yung highlight ng period na to ay all about quality time sa relationship. Yun yung main focus sa period na to.
i-bring back ang stability, security sa relasyon. Ayun. Ma-survive baga yung relasyon. Protektahan ang relasyon. Anyways, dito na tayo sa susunod. Since relationship reading yung tinopic natin, edi lalagay tayo ng clue. Ito ang possible partner ng Sagittarius sa reading na to. Pwedeng isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ito, specifically Aries, kasi Aries to. Cancer. So, ulitin ko, possible partner ng Sagittarius sa reading na to ay isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, kapwa Sagittarius. Specifically, Aries, umulit kasi ito Cancer. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sign. Yeah. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Scorpio. Ngayon, dito naman tayo sa susunod na deck. Ibang senaryo. Communication. Bravery. Well, marami pwedeng case dito. Para siyang pag-open up ng thoughts, feelings. May someone na ganun. Magiging matapang mag-express ng thoughts or feelings. So, confession. Confession ay posible. Or, kundi man confession to regardless kung anong topic. Let's say, pag-apologize or pag-amin ng nadarama. So, kung di man ganon, pagiging matapang na humarap or kumausap sa mga kaaway or ipagtanggol ang sarili or ibang tao, dun papasok to. The freedom. Freedom, endurance. Ang dating kasi pag ganyan, endurance, hindi siya easy. Okay? Hindi agad-agad makukuha tong freedom, kaya may endurance. Ano bang Tagalog ng endurance? Kailangan magtiis, magpakatatag. Endurance ay pagtitiis, maging matibay, maging matatag.
Ayan, nahanap ko na sa Google Translate. Kailangan magtiis para makuha to. So again, depende kung ano bang case ng iba sa inyo. Pero kung sabihin natin for some reason naipit sila sa sitwasyon or gusto nilang makalaya sa something na parang nagtatrap sa kanila, makukuha naman nila itong freedom. Yun nga lang, di agad-agad kasi kailangan ng magtiis. Hindi pa sa ngayon makukuha itong freedom, kundi sa ibang panahon. Kasi kailangan pa nga magtiis or maghintay. Hindi siya agad-agad. Hindi agad-agad mangyayari. Pero mangyayari naman, tingin ko, kung magtitiis, maghihintay, or magkakaroon ng patience. Kasi may endurance doon eh. Weave. Ano yun? Weave. Adapt. Ang dating sa akin, kailangan mag-aral. May kailangan pag-aralan sa period na to. Kaya may adapt. Ito kasi para siyang pag-collect ng information, nagre-research, nag-investigate, parang nag-aaral. Ang dating sa akin, para siyang nag-aaral. So, in short, mapupunta ang Sagittarius sa sitwasyon na kailangan nilang mag-adapt. At paano sila mag-adapt, kailangan nilang mag-aaral. Makibagay. Ganyan. Parang babalik sila sa zero. In a way na kailangan nilang mag-adjust. So, depende. Sabihin natin napunta yung iba sa inyo sa sitwasyon na first time nila mapunta sa ganitong lugar or makahandle ng ganitong work. Or baka promotion or new employment na para bang may change na maaaring mangyari na i-require ng universe ang Sagittarius na mag-adapt. So, paano mag-adapt? Yun nga, kailangan niya mag-aral. Yun nga, mag-aral, mag-research, mag-investigate, mag-collect ng data. Yan. Kasi nag-hobby to para siyang pinag-uugnay-ugnay niya yung mga sapot. Pinagdidikit-dikit niya, ganun dating sa akin. So, nagmukha siyang collection or research nga, investigation or studying. Anyways, dito na tayo sa susunod na deck. So, dito sa deck na to, babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang ang information or message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Bale, ito na yung general advice or prediction sa period na to. So, sabi dito, take your power back. You are giving someone control over how you feel. Your happiness should only depend on you. Oh, ito naman. Unrequited feelings. There is not enough love to keep this relationship going in a healthy way. At ang huli, so sabi naman dito, balance. There needs to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.